Jesus welcomes such sinners and even eats with them. This is unheard of. Ang mga religious leaders nung araw ay hindi sila naglalakad sa silong ng anino ng bahay ng mga makasalanan. Hindi sila papasok sa bahay ng mga makasalanan. Hindi sila nakikisalamuha. Tapos nagulat sila itong sa Jesus na ito. Hindi lang nakikisalamuha, nakikiupo pa sa mesa at nakikisalo sa pagkain, which is the highest form of fellowship. The religious leaders are offended by this acceptance by Jesus. They would never on their own welcome sinners. In fact, the religious leaders would brand and turn sinners into outcasts. Pag natawag kang sinner, outcast ka na, puwera ka na. Daig mo pa isinumpa na may kitongin. Kaya pag sa mga religious leaders na ito ka naniwala at umasa, puwera ka. Lugi ka. Kawawa ka. Legalistic religion produces and brands so many sinners. Tulad ng ating mga ninuno nang hindi pa yumayakap sa pananampalatayang dinala ng mga Kastila, na iba ang buong buhay nila nung sila'y sumunod sa pananampalatayang ito, naging napakadami nilang kasalanan. Because they were made aware not only of the commandments of God, but the invented commandments of religion. And in the eyes of the ordinary believer and follower, there is no division between God's commands and the commands of the religious leaders. Kaya ang lahat nababrand na makasalanan. Romans 7:8-9, sin came to me because of the command. But without the law, sin has no power. Before I knew the law, I was alive. But when I heard the law's command, sin began to live. Sabay ko, hindi nyo naman itinuro lahat yung bawal na yan, hindi sana ako makasalanan sa mga panukat. Pero pinatawan nyo ako ng kotakot-takot ng mga utos na hindi ko naman kayang sundin, kaya mula nang dumapo kayo sa buhay ko, naging sinful tuloy ako by your standards. At syempre, this kind of religion that is premised on sacrifice and transactional relationship with God, mabuting lagi kang may kasalanan para lagi kang nagbabayad. Para lagi kang nasisingil, guilty ka, madali kang i-manipulate. Yun ang ayaw na ayaw ni Jesus. Yung mapuwera ka sa buhay, mapuwera ka sa ganda ng buhay because you are labeled sinful. Luke 15:3-4, dahil dito, sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. Kung ang sino man sa inyo ay may 100 tupa at nawalan ng isa, anong gagawin niya? Hindi ba't iiwan niya ang 99 sa pastulan at hahanapin ang nawawala hanggang sa ito'y matagpuan? So now, Jesus goes to metaphorical thinking, to parable, talinghaga, to symbolic language. So the sheep is lost by the shepherd. The sheep is lost to the elements, to false shepherds, to predators. Kaya delikado pag yung sheep nawala doon sa iniingatan noong kanyang pastol. So the sheep is lost from safety to danger. Yan ang nangyayari. Pag nawawala ka sa tamang tagapag-alaga, napupunta ka sa mga maninira at sisira sa'yo. Now the important message is in the last part of the parable. God wants to find lost sheep and restore the relationship with the shepherd. Their belongingness in and with the flock. Ang kwento ni Jesus, pagka merong kang 100 tupa at may isang nawala, naligaw, sinadya man niya o hindi, hahanapin niya yon para iligtas siya sa panganib at ibalik siya sa kanyang grupo kung saan siya ay masaya, saan siya ay ligtas. Pag nawala ka, hahanapin ka, ibabalik ka. That is the goal of Jesusness. Sa mga Pharisees, baligtad. Pag nawala ka, at talagang halos sila nang magtaboy sa iyo sa dami ng mga batas na hindi mo naman kayang sundin, hindi ka nila papansinin, lalayuan ka nila. In fact, na-offense sila na si Jesus ay nakikipagniig sa mga tinatawag nilang makasalanan. We must never forget that the sheep get lost because they are forgetful. Because they easily get confused.
because they get attracted to distractions like us. Ang totoo, tayo naman yung tinutukoy na tupa. Alam nga namang animal husbandry ang topic ni Jesus. Tayo yun. Ang mga tupa talagang madaling maligaw, madaling malibang, madaling malito, madaling mauto. Ang mga tupa, pagka sumuot sila sa butas ng isang pader na pinagtumpok-tumpok lang naman na bato, kaya kung minsan may butas sa kalumaan, sila iniingatan sa loob ng bakuran, lalabas sila, hindi na nila makita yung maliit na butas na yung pabalik, hanggang makain na sila ng mga wild animals. Hanggang tuluyan na silang mahulog sa mga bangin, mabalian at mamatay sa gutom, kumasadlak sila sa mga bingit-bingit at gilid-gilid at mga libis ng bundok. Kaya yun ang ginawa ni Jesus na talinghaga. Sa pag-unawa ni Jesus, kung ba't gano'n ang tupa, para na rin sinabi sa ating, sa totoo lang, nauunawaan ko kayo. Kasi kayo itong tupang ito eh. Pero hindi kayo nauunawaan ng mga religious leaders. Hindi kayo nauunawaan ng Religion Inc. Lagi kayong inuusig. At paglalapitan ko pa kayo, na-offend sila. Kasi gusto nila yung makasalanan, laging branded, laging hiwalay, laging puwera. Because it makes them look better. It makes them look superior. It empowers them when they disempower you. Now, the shepherd remembers the reality about sheep. Tulad ng naaalala ng Diyos Ama ang katotohanan tungkol sa ating mga tao. Psalm 103:14, for He knows how we are formed. He remembers that we are dust. Naaalala ni Jesus na gano'n ang tupa, naaalala ng Diyos Ama na gano'n ang tao. Isang bagay na dapat nating maalala tungkol sa ating kapwa at tungkol sa ating sarili. Na huwag natin laging hambalusin ang sarili natin, pasakitan, pahirapan, sobrang usigin, because even God remembers that we are dust. At madalas, mas mahigpit tayo sa ating kapwa, maging sa ating sarili, kaysa sa mahigpit ang Diyos. Kaya marami tayo mga needless burdens, needless cares, needless worries, needless guilt. Kaya ang ginagawa, pag nawawala, hinahanap para pauwiin, para ibalik. Sino ang mga nawawala sa inyong buhay? Nagkamali, nagkasala, sinadya, hindi sinadya, willfully o dahil lang mababa ang IQ, nagkamali tuloy. Anong ginagawa natin sa kanila? Ipupuwera na forever? Paparusahan na forever? O hahanapin para iuwi at ibalik? Yun si Jesus. Dapat ang mga nagsasabing sila'y Kristiyano, sila'y mga tagasunod ni Jesus, ay yun din ang laman ng isip. Jesus is a savior from broken relationships. Jesus tells us to do His work, so we, brothers and sisters, should also save people, including ourselves, from broken and interrupted relationships. Nagkakamali ang tao. Pagka itatakwil mo forever dahil sa isang pagkakamali, walang matitirang tao sa iyong mundo. At kung lagi mo ring uusigin ang sarili mo, mabubuhay ka sa guilt, sa hirap ng loob, sa sikip ng dibdib, sa pagdadalawang loob, parusa sa sarili ang hinahanap mo, samantalang hindi yun ang gusto ng Diyos para sa iyo. Kung hinahanap natin ang nawawalang kapwa, hanapin din natin ang nawawalang sarili at ibalik. Yun ang restoration ng Diyos. Luke 15:5-6, sa patuloy ng kwento sa nawawalang tupa, and when he finds it, meaning the lost sheep, he joyfully puts it on his shoulders and goes home. Pinapangko pa, to use an old Tagalog. Binubuhat sa kanyang balikat. Hindi niya sinesermonan, pinapagalitan, hindi niya pinapalo-palo, naaawa at bubuhatin pa para madali ang pagbalik. Hindi yung iika-ika na nga, iika-ika ka, buti nga sa'yo, kasi ikaw, nag tayo sa mga nagkamali. Pinuntahan mo pa daw, pero papagalitan mo lang naman pala. Tama naman magalit pagkamali ang ginagawa, pero may timing. Hindi agad-agad, maghintay ka ng tamang timing.
Pag may taong nagkamali, nadapa, nasugatan, hindi yun ang panahon para siya pagalitan. Panahon muna yun para siya buhatin. Panahon para siya pagalingin, alagaan. Aha, malakas ka na, halika, maupo ka dyan. Yun, dapat ganun. May oras siyempre rin ng sermon. Pero pagka nagdudugo siya, nasasaktan, sabi niya, Papa, don't preach. Wala sa panahon. Kaya maraming sermon natin at pagalit, tama naman eh. Pero wala sa oras, hindi rin tuloy nadirinig. Sayang. God is in the business of bringing lost sheep home. Literally. Yung possessed man, ang tagal-tagal na wala sa kanyang tahanan dahil tumira siya sa kuweba kasama ng mga bangkay doon. Nung gumaling, gusto sumama sa Panginoon, sabi ni Lord, go home to your family. Na-interrupt ang relationship nyo. Ang daming parting hindi mo nadaluhan. Ang daming kontribusyon na hindi ka nakaambag. Ang daming sayang wala ka doon. Ang daming hirap na hindi ka nakabalikat at nakahati. Umuwi kayo na atupagin mo. Jesus wants broken and interrupted relationships to be restored and to continue. Yung blind man na kanyang binigyan ng paningin, nung luminaw ang mata, sabi niya, huwag ka na bumalik sa village, huwag ka na bumalik sa mga tao, umuwi ka diretso sa bahay. Marami ka na na-miss. Marami ka nang hindi nagawa. Marami ka nang tuwa na hindi na ituwa, umuwi ka. Luke 15:6-7. Pag-uwi, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay at sasabihin sa kanila, makipagsaya kayo sa akin dahil nakita ko na ang tupa kong nawawala. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang tumalikod sa kasalanan kaysa sa 99 na matuwid na hindi nangangailangan magsisi. Hindi binabaliwala ni Jesus yung 99 na matuwid kasi walang matuwid. This is a swipe at self-righteous people. When Jesus says heaven is happier with one outcast who is restored than with 99 self-righteous religious persons who consider themselves above repentance and not needy of restoration. Sabi niya, alam niyo, mabuti pa isang makasalanan, nagbagong loob, nagbalik loob, nare-restore. Kasi yung 99 na nagbabanal-banalan, mga santong kabayo, ang tawag nila, akala nila, hindi sila makasalanan, hindi sila nagsisisi, sila patong naninisit na uusig ng kapwa, hindi natutuwa sa inyong langit. Mabuti pa yung obviously nagkasala, pero obviously din, tinatanggap niya yon, nagbabagong loob, ikinatulugod ng kalangitan ang ganong asal. Now, the real story and the heart of the matter is this. Introduction pa lang yung kanina ni Jesus. He's a very skilled storyteller. Ngayong naibukas na niya yung prinsipyo, pupunta na siya sa main theme. Luke 15:1-13. Isang pamilyar na kwento na hahanapan natin ng mga bagong gata para makagawa tayo ng mga bagong latik mula sa napakagandang kwentong ito. Luke 15:11-13, sinabi pa ni Jesus, may isang tao na may 2 anak na lalaki. Sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian. Nakita niyo yung ama dito, represents God. Napakadaling kausap. Hindi siya katulad nung Diyos ay pinapanakot sa atin ng relihiyon. Diyos na laging mahigpit, mabagsik. Pag nagalit ka, tutudlain ka ng makidlat. Bubuka ang lupa, kakainin kang buhay. But Jesus introduces to us, reintroduces to humanity the real image of the Father. Yung bunso, kabuhay-buhay pa yung ama, hinihingi na yung mana, binigay. Madaling kausap. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang bahagi at nagpunta sa malayong lupain. Nilostayin niya ron sa mga bisyo ang lahat niyang kayamanan, which you might call bisyo equals sins. This is what we call the prodigal son, equivalent to the lost sheep in the story. Luke 15:14-16, nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupain ngayon, kaya't siya'y nagsimulang maghirap. Look, hindi pinaghirap ng mundo yung buong bayan na yun dahil nandun yung alibughang anak. Talagang nangyari lang yon. It was a calamity that befell so many people. Hindi ito personal na parusa sa isang nagkasala, tapos nadamay na yung lahat. Hindi katulad ng mito na pinaiiral ng napakaraming tao na pag nagkasala ka, ang daming madadamay.
Sabihin, sister, makasalanan ka, ayan, nabiyak tuloy ang building natin. Di ba? Yun. Anak, makasalanan ka, ayan, nabagsak ang negosyo natin. Anong tingin nyo sa Diyos? Dahil sa kasalanan ng isa, paparusahan niya lahat. Samantalang, sa panahon nga ni Abraham, sabi, o sige, kung may 5, may 10 mabuti dyan sa buong lungsod, hindi na matutuloy ang hatol. Hindi natin kilala ang Diyos. Kailangan makilala natin ang Diyos mula sa pagpapakilala ni Jesus, hindi sa pagpapakilala ng mga Pharisees. Kaya nga ipinadala si Jesus para itama lahat yan. So, nagkaroon ng calamity, nagkataon lang. Namasukan siya sa isang taga roon at siya pinagtrabaho nito sa isang babuyan sa tindi ng kanyang gutom at dahil sa wala namang nabibigay sa kanyang pagkain, halos kainin na niya mga pinagbalatan ng mga bungang kahoy na pinapakain sa mga baboy. Namasukan para, wala naman palang sweldo. Tapos nag-aalaga siya ng mga baboy. Ang pagkain ng mga baboy noon, mga bungang kahoy. Hindi yung mga katulad ngayon, mga plastic, mga Kleenex, palito ng posporo. Hindi ganon. Pero sa sobrang hirap ng buhay, yung baboy ang pinapakain, kanya na lang yung balat. Gumagawa lang siya ng paraan. The sheep, meaning the son, is lost by the father from home to a faraway land, to predators, yung mga kasama niya nagbisyo, na lumustay na kanyang pera, tapos hindi siya tinulungan ng ubus na, and to a false shepherd. Itong employer niya, na inaalila siya ng todo-todo, hindi naman siya binabayaran, hindi siya pinapakain man lang. Kung sana man lang, alilang kanin ka, pwede na eh. Wala man lang. Nothing. This happens to people whose shepherd and teacher is not Jesus, not the Father. This kind of kaapihan, this kind of exploitation, itong pagsasamantalang ito ay nangyayari kapag ang tao ay sumusunod sa false shepherd. Na malinaw na tinutukoy ni Jesus sa kanyang mga halimbawa. The laws, the teachers of the law and the Pharisees, ang sumusunod sa kanila, lugi. Puro offering, puro sacrificial offering, puro ministry, puro service, tas hindi ka naman na-feed. Wala ka nakakain na spiritual food, tapos panay pang usig sa'yo, lagi ka pang makasalanan, lagi kang idinidiin, at matapos ang paglilingkod mo ng katagal-tagal na panahon, nagkamali ka, sisipain ka, ititiwalag ka. Ito ang katumbas ng employer na pinasukan nitong lalaking ito na mula sa bahay ng kanyang ama na masagana ang buhay, umalis-alis siya, at namasukan, sumunod sa isang walang kakwenta-kwentang shepherd. Luke 15:17-20. Ngunit napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at nasabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak nyo. Ipilang na lamang ninyo ako sa isa sa inyong mga alila. At siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. Natauhan. Alam niyo yung gutom, nakakabalik yan ng ulirat. Sa mga nalilibang, yung mga nahihirapan, nagising. Pero sa iba, lalo silang lumulubog pag hindi sila nag-isip. So ito nag-isip. Jesus wants the followers of false shepherds to come to their senses. Matauhan. Kasi ang ganitong sitwasyon patuloy na nangyayari ngayon. Matthew 23:2-4, Jesus said, the Pharisees and the teachers of the law pile heavy burdens on people's shoulders and won't lift a finger to help. Kawawa ang kanilang mga sakop. No, ang anak naman, nag-isip. And the lost son's self-assessment says that he was a sinner. Meron siyang pagkakamali. Meron siyang pagkakasala. And the lost son's self-judgment made him realize that he should no longer be called a son, nor be entitled to a son's privileges and rights. So siya ay umuwi. Ang pakay lang, bumalik sa kanyang ama
Hindi lang naman siguro para makakain. Nakapag-isip-isip siya talaga. Natatandaan kanyang ama, dapat nandun siya, magabayan niya, maalagaan niya, pero kailangan nandun siya kahit malang status ng katulong. Luke 15:20. Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama. Ibig sabihin yung ama niya nakatingin dun sa kanyang landas na dinaanan palayo, doon nakatitig, inaabangan siyang bumalik. Kaya malayo pa siya, nakita na. Nakaabang. At dahil sa matinding awa ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Amoy baboy ha. Niyakap, sinalubong, hinalikan. Ito ang equivalent nung tupa na hinanap. Ang pinakaiba lang na variation sa kwento, itong tupa ang kusang nagbalik. Kasi tao naman ito, hindi tupa. Kaya ikaw tao, bumalik ka. Kung hindi ka bumabalik, tupa ka ba? Dapat maghusa ka dahil hindi ka naman tupa eh. Mas mataas-taas ang IQ mo. Dapat mag-isip ka. Mga iniwan mong asawa na dapat di mo iniiwan. Iniwan mong responsibilidad ng mga anak. Iniiwan mong trabaho na sinusweldohan ka. Ano man yung iniiwan mo na dapat nandun ka, mag-isip. At kusang bumalik. This Father is the image of the invisible God. Ang sarap makipagmahalan sa ating Diyos kung kilala lang natin siya ayon sa pagpapakilala ni Jesus. Kahit ano mangyari, tatay pa rin. May mga tao, sumunod sila sa mga Pharisees and teachers of the law. Deacon sila sa church, leader sila sa church. Nung nagkamali yung anak, itinatakwil. Hindi pwede. Lumayas ka sa bahay natin. Deaconess ako. Anong sasabihin ng church? Ang itanong mo, ano sasabihin sa'yo ni Jesus? Siya ka, hinanap yung tupa, itong tatay na ito, kung ano-ano na ginawa ng anak, niyakap pa, hinalikan. Ikaw, nanay ka, tatay ka, itatakwil mong anak mo dahil nire-reject siya ng religion? Mag-isip-isip kung ano ang effect sa atin ng ating religious beliefs and religious practices. Pag ang effect ay hindi ka bumabait, lumulupit ka pa, hindi ka nagbabalik, lalo kang lumalayo, hindi bumubuti ang ugali mo, sumasama pa, hindi ka dapat nandyan. Mag-isip. Kahit ano pang mangyari, yung anak, anak pa rin. At kung ito yung example, tupang hinanap, anak na niyakap, para sa ating lahat ang lesson. Yung magulang mo pa rin. Ano pa man ang reklamo mo sa kanya. Yung anak mo rin. Yung asawa mo, yung kapatid mo. Dapat, kung nagkaroon ng mga paglalayo-layo, pagkakahiwa-hiwalay ng loob, magising at magbalikan, ito ang kalooban ng Diyos. Kung minsan may mga komplikasyon, minsan, Pastor, paano po ako babalik sa asawang iniwan ko 20 years ago? May asawa na po siya, may mga anak na siya. Ako rin nagkaroon na ng ibang asawa, may mga anak na ako. Ano pong gagawin ko? Ewan ko sa inyo! Pumasok-pasok kayo sa gulo na ito, tapos ako ngayon ang po problemahin nyo. Pero truth to tell, may mga situation na mas tahimik na sigurong manahimik na kayo where you are now, kasi mas lalong gugulo. So mag-isip kung anong pinakamaganda. Among many choices, alin ba yung best? Pero kung nagkaroon ka na ng iba, tapos siya naghihintay pa rin sa'yo, para si Gabriel, hinihintay niya si Maruha. At kung alam niyo ang kwento, napanood niyo noong 1966. Yung Maruha Susan, hindi yung Maruha iba. Kung siya ay naging matapat at hinihintay-hintay ka pa rin kahit nagkamali ka, dapat mong balikan. Paano po yan? May komplikasyon. Magdusa ka kinomplicate mo ang buhay mo Pay the price, but correct the mistake. Dapat itama. Now, this is the image of the invisible God. Kahit anong mangyari, tatay pa rin, at ang anak, anak pa rin. Tanggap ang anak no matter what. Kayo ba tinatanggap yung anak nyo no matter what? Yung anak ko po, Pastor, mukhang balde. Tita, mukhang drum ka naman. So, magkamag-anak pa rin kayo. So, tanggapin mo na. Huwag ka na mag-inarte dyan, anak mo yan Walang sumbat, walang parusa, walang galit. Mga nawawala,
mga nagwawala, uwi na. Sabihin nyo, kastabi nyo, uwi na. Diba? Kailangan umuwi. Kailangan manumbalik sa tama, manumbalik sa dati. Si Jesus hindi lang nagliligtas mula sa impyerno. Although, primary yun. Nagliligtas din siya sa mga taong nawalay sa mga mahal sa buhay na dapat bumalik. Inililigtas niya ang broken relationships. Hindi lang ang ating kaluluwa mula sa impyerno, inililigtas niya ang interrupted relationships. Now, Jesus reveals this truth about God. John 1:14, the Word became a human being and lived here with us. From Him, from Jesus, all the kindness and all the truth about God have come down to us. Kaya kay Jesus laging sumunod at makinig. Ang kabaitan ng Diyos ay hindi naharang ng law, ng religion, ng temple, ng tradition. Hindi naharang ng teachers of the law and Pharisees. Hindi naharang ng self-debasement and self-judgment maging nung anak. Ang pinairal, nakita niyo sa kwento, ang pag-ibig ng Ama. In fact, ang naharang ay yung mga katuroang malupit, katuroang mapanghusga ng mga Pharisees pag ginamit ang Jesus filter. Alam niyo sa Jesus filter, papadaanin niyo lahat ng mga katuroan, yung maibigin lamang tulad ng turo ni Jesus ang dapat pairalin at sundin sa buhay. Yung iba ilagay sa library, gawing reference, pero ang dapat ang pinapairal pang araw-araw, katuroan ni Jesus. Sapagkat kung ihahambing niyo ang katuroan ni Jesus sa napakaraming ibang katuroan, madalas, hindi laging agree yung iba. May mga katuroan na ang gusto ikaw maging malupit, ang gusto ikaw yung maging mapagparusa, ang gusto ikaw yung maging mapanumbat, mapaglayo. Pero yung katuroan ni Jesus ang pairalin. Because He is the image of the invisible God. In Him, all the fullness of the deity lives in bodily form. And in Him and through Him, God revealed His true kindness. Luke 15:21-22. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawagin ang anak nyo. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila, dali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan nyo siya. Suotan nyo siya ng mga singsing at ng sandalyas. Sabi ng ama, anong hindi na anak? Nonsense! Hindi na wala ang pagkaanak. May mas malalim itong sinasabi sa atin. Pastor, pag nagkasala po ba ang Christian, hindi na siya anak ng Diyos? Hindi na siya saved? Nakita niyo sa kwento, anak ka pa rin. Sa katunayan, habang nagkakasala ka, nagdusa ka na eh. Nagbayad ka na. So, ang anak ka pa rin ng Diyos. Stay secure in your position as a child of God through Jesus. Huwag kayong palito. Dahil lagi tayong nililito. Para lagi tayong matakot. At lagi magduda, mangamba. Kung tayo nga ba ay ligtas. Ang inatupag ng Ama, restoration. Not of the status of the Son, but of the mind and the mindset of the Son. Nirestore niya yung anak ka. Kahit ano nangyari, anak ka, so stay that way. At magpaka-anak ka, mula ngayon, tumigil ka na maging pasaway. Kasi anak ka eh. Ayusin mo ang buhay mo para magbigay ka ng kasiyahan sa iyong ama o ina, magulang. Luke 15:23, patuloy pa ng ama, katayin ninyo ang pinatabang guya. So the fattened calf was slaughtered para magkaroon ng handaan. And of course, it is a reflection, a reference to the sacrifice of Jesus. Nung pinatawad yung anak at tinanggap, merong isang tupa, merong isang guya, merong isang calf na nasacrifice. At tayo, sa pagpapatawad ng Ama, dahil sa sacrifice ni Jesus. Kaya huwag nating tatawaran kung eternal ba yung salvation, permanent ba yun? Kasi parang tinatawaran nyo ang halaga ng dugo ni Kristo na isinakripisyo para kapatawarin. Tapos yung pala nagkamali ka, hindi ka na naman pinatawad. Ang baba naman ang value ng blood na yun. Kaya dapat natin ma-appreciate the permanence of our status as children of God through Jesus. Sin is wiped out through Jesus, the Lamb of God. At kaya rin nagkaroon ng ganung uri ng pagkatay because nagkaroon ng pagdiriwang, pagsasaya. But it was at the calf's expense.
At kaya din tayo nagkakaroon ng pagdiriwang, pagsasaya. It was at Jesus' expense. Salvation is free, but it is not cheap. Kaya pahalagahan niya ang status na yan. Na kahit hindi nawawala yung pagkaanak, pangatawanan mo naman para ikalugod ng magulang. Luke 15:23-24. At tayo'y kumain at magdiwang, sabi ng ama, sapagkat ang anak kong ito ay namatay na. Ngunit siya ay nabuhay. Nawala, ngunit muling natagpuan. At sila nga'y nagdiwang. This is always how heaven is depicted, is shown, is visualized. Isang handaan. Isang piging. Isang masayang pagsasalo-salo. Kwento ng tupa, kwento ng anak, pareho. Finding the lost, restoration to the home or to the family, and celebration. Now, you know the story. The legalistic brother, the kuya, was angry. He wanted judgment for the lost brother. He would not join the celebration. At maraming katumbas yan ngayon sa mga churches ng Panginoon. Pag may nagkasalang kapatid, ang gusto, parusahan, itiwalag, hambalusin, paluin, ipahiya. This is the equivalent of the teachers of the law and the Pharisees. Make sure that you're on the side of Jesus, not on the other side. Sa attitude mo sa mga nagkakasala, sa tingin mo, sa sukat mo, make sure that you're on the side of the fence with Jesus, with God the Father. To the Father, the overriding issue is return and restoration. Yung iba, discipline. Hindi natin nakita sa kwento. Kilala ba natin ang Ama? Dapat mag-self-discipline ka na lang. Tulad nga niya, nag-self-discipline na eh. Hindi na po ako bagay na tumira sa magandang kwarto. Hindi na ako bagay sa bahay. Doon na lang ako sa my servants' quarters. Hindi na ako bagay kumakain sa main dining room. Doon na lang ako kasama ng mga katulong. Nag-self-discipline na siya. Kaya tayo mga nagkakamali, nagkakasala, mag-self-discipline tayo. Kasi yung Ama, hindi naman niya inuutos sa atin na disiplinahin natin yung kapwa natin eh. Ang inuutos sa atin, mahalin natin. Matthew 18:12-14, another version of the same story. Ano sa palagay ninyo ang gagawin ng isang taong may 100 tupa kung nawala ang isa sa mga yon? Hindi ba't iiwan niya ang 99 na nasa bundok upang hanapin ng naligaw? Tandaan ninyo, kapag ito'y kanyang natagpuan, higit niya ang ikagagalak ang isang tupang ito kaysa 99 na hindi naligaw or hindi tinatanggap na sila man ay ligaw din. Gayon din naman, hindi ayon sa kalooban ng inyong Ama na nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito. Kung pababayaan niyo ang isang tao, Pastor, meron po isang makasalanan sa Sunday school, itiwalag natin. Lagi po siyang nasa sanlibutan. Sabi niyo, kasi po 10% lang siya sa church, 90% sa sanlibutan. Ititiwalag natin para 100% na siya doon. Yun ang gusto mo? Bakit bang hilig mong manipa at magtiwalag dyan? Dahil hindi bagay sa'yo, sisipain mo, papabayaan mo na. That is not the principle of God. That is not the way of Jesus. John 14:12, pakatandaan nyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko. At anong ginagawa ni Jesus? Seeking the lost. Restoring the broken. At ano ang pinapagawa ni Jesus? Mahalin at alagaan ang kanyang mga tupa. John 21:17, pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, Pedro, mahal mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat 3 beses na siyang tinatanong ng mahal mo ba ako? Kasi 3 beses niyang itinatwa ang Panginoon. Kaya tinanong siya, mahal mo ba ako? Yes, Lord, number 1. O sige, restored ka na mula sa unang mong denial. Mahal mo ba talaga ako? Opo, Lord, number 2. Kaya naman tinatanong pa ako, sinabi ko na nga. Pero nire-restore siya the second time kasi meron siyang second denial. Pedro, mahal mo ba ako talaga? Opo, alam niyo naman yun ah. Third, restoration. Complete ang restoration. Kaya siya tinanong, hindi dahil natlilito ang Panginoon. Gustong malaman ni Pedro na, mahal mo ako, lalong mahal kita. Tama na ang dramang bukid. Oo, nalungkot ka, dininay mo ako, pero tapos na yon, move on na. Kaya, sabi niya, feed my sheep. Binigyan niya uli ng ministry.
Hindi niya itinakwil. Binigyan niya uli ng gawain kasi sa paggawa lang ni Pedro ng mga gawain ng Panginoon, marami siyang chances na tumuwid, umayos at mag-improve. Pero pag tinanggalan mo na siya ng ganon, ano ang ibibigay mo sa kanyang kinabukasan? At sumagot siya, Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay. Alam niyong mahal ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, sige na. Kahit 3 beses mo akong dinanay, 3 beses sa kitang tinanong, pakainin mo ang aking mga tupa. Talaga po, restored ako. Yes. Beautiful. Ganon ang Panginoon. The Jesus concept of salvation in His teaching is, salvation is saving people from being lost and away from home. Sa mga kwentong ito. Of course, maraming salvation at maraming mukha ang salvation ni Jesus. May salvation from hell. May salvation from many things, but ang pinofocus natin ngayon is salvation from broken and interrupted relationships. Savior din, relevant din si Jesus sa ganung larangan ng ating buhay. So ang ating reaksyon, be open-hearted to a mistaken loved one who had left but now returns as a penitent. Tandaan nyo, as a penitent. Even in other religious groups, ang teaching nila, a sinner must be restored when he comes as a penitent. Absolution must be granted to a penitent. Even religious leaders have no choice but to give that. Yan ang turo. Pag bumabalik na bahag-bahag ang buntot, gumagapang sa lupa sa kakahihiyan, at talaga namang dugdurugo ang puso, pipipiping parang papel, napakatigas naman ang puso mo para hindi magpatawad. Ikaw nga araw-araw humihingi ng tawad sa Diyos. Patawarin ang tunay na kumikilala ng kamalian at humihingi ng tawad at handang magbayad. May bayad. Ang inaalok ng anak, huwag niyo na ako ituring na anak, huwag niyo na akong pakainin sa dining hall. Katulong na lang. Willing siya magbayad. Hindi yung sorry ng sorry, tapos wala namang pagbabago. Sorry na, galit pa ha. Nagsasorry na nga sa'yo no? Galit pa. Para hindi ka sorry, sinasabi ng body language mo, hindi ka sorry. Pero yung totoong sorry, mga kapatid, do a Jesus. Forgive. With the same forgiveness that you grant this person, you will be forgiven by God. Salvation, in this way, is restoring people's relationship with God, with the Father, and with the fellow human beings. Doon sa bahay, kaya pinauwi. Kaya sa mga fellow tupa, kaya dinala uli doon sa grupo. Now they are restored, not because they are right, but to make them right with God. Ang restoration ay hindi premyo sa tama na. Ito ay paraan para lalong itama yung kumikilala ng kamalian. Luke 19:10, for the Son of Man came to seek and to save what was lost. Mark 2:17, on hearing this, Jesus said to them, it is not the healthy who need a doctor, but the sick. I have not come to call the righteous, but sinners. So Jesus' salvation is offered to sinners, not the righteous. It is offered to the non-religious, not the religious. Now, pay attention, church. This Jesus doctrine of unconditional acceptance of sinners is unheard of, has no parallel, is unequaled in rabbinic Judaism. Hindi kailanman nadinig ng mga Hudyo ang ganitong katuruan sa tanang buhay nila. Wala itong katumbas. Wala itong katapat. This is uniquely Jesus. At napansin ng mga tao yon. Matthew 7:29, nagturo siya ng may kapangyarihan. Hindi tulad ng mga tagapagturo ng kautusan. At anong kapangyarihan yon? Kapangyarihang nararamdaman, tumatalab, nagpapalaya. Dama mo sa puso mo na pinalaya ka. Dama mo sa puso mo na pinagaan ang iyong dalahin, lumuwag ang iyong hininga, gumanda ang iyong buhay. Kaya sabi nila, Mark 1:27, ang lahat ay namangha. Kaya sila'y nagtanungan sa isa't isa. Paano nangyari yun? Ito isang kakaibang katuruan. Kakaiba. Kung katulad lang tayo ng iba, ay wala tayo kay Jesus kasi si Jesus kakaiba. Inililigtas ni Jesus ang tao mula sa pagkakasangkot sa mga mapang-abuso. Kaya pinakita doon, lumayo
ka sa mga umaabuso sa iyo, naglulustay ng mga kabuhayan mo, tapos pag nagkaroon ka na ng problema, iniiwan ka. At lumayo ka sa mga may-ari ng babuyan na yan, na pinagtatrabaho ka, wala ka namang napapala. Ayawan natin ang lahat ng uri ng pang-aabuso sa ating paligid. Jesus sets free and gives rest. Iminulat, iniligtas sa mga tao sa pagkaabuso. At yan din ang dapat natin gawin. Iligtas natin ang mga tao sa pang-aabuso ng iba. This is Christianity in action. This is the best doctrine. Palayain mo ang kapwa sa pang-aapi ng iba. Be changed by the renewing and the changing of your mind about God, about sin. At ikaw din, kapatid, huwag paabuso. Hindi ibig sabihin ng Kristiyano nagpapaabuso. Nagpaparaya, nagbibigay, pero alam mo ang hangganan, hindi mo pinapaabuso ang iyong dangal dahil ikaw ay tahanan ng Espiritu ng Diyos. You are the temple of the Holy Spirit and you've got to teach people to dignify you as a person. Huwag tayong pumayag-payag na ginagawang basahan, tapos kasi Kristiyano ako, walang ganun tinuro si Jesus. Meron siya kuminsan tinuturo, may gano'n, sinampal ka sa kanan, ibigay mo pa yung kabila, ibig sabihin, huwag ka nang, sige, bigay mo, mapapagod din yan. Para na lang matahimik ang buhay mo. Yung pinagbubuhat ka ng 1 kilo, gawin mo 2 kilo. Ibig sabihin lang, sige na, kung anong kailangan niya, gustong-gusto niya siguro sa buhay ngayon, pagbigyan mo, para lang walang gulo. Pero hindi ibig sabihin ng lifestyle o pagpapaapi yun. Ano yun? Situational. To save the moment. Noon, ang mission ng relihiyon, ang mission ay to bring people to religion. Di ba? May mga age of missions, age of non-stop evangelism, age of conversion of the planet. But ngayon, merong isang napakagandang hamon. Mission is through and by Jesus, set people free from exclusive, abusive, and oppressive religiosity that binds people instead of sets them free. Na nagpapasungit imbes nagpapabait. May bagong misyon. Ibalik ang mga tao kay Jesus. Inakit ang mga tao sa pangalan ni Jesus, pinapasok sa mga pananampalatayang hindi naman maka-Jesus ang pamamaraan doon sa loob. Kailangang ilabas ang mga taong ito at ibalik kay Jesus. In fact, we should put Jesus back to Christianity. Kasi ang konti-konti na ng Jesus sa Christianity, nagsama-sama ng kung ano-ano mga invented teachings, ang ending, judgmentalism, sungit, exclusivity, exclusion of people, self-righteousness. Jesus finds and saves people from broken and interrupted relationships. Importanteng dibdibin natin ang mission na ito. Hindi lang niya, kundi lahat ng mga sumusunod sa Kanya. Ayaw ng Diyos na may puwera. Kaya nakita niyo yung son, he was in a town where he did not belong. Through the guidance of the Spirit, he had the enlightenment to return to where he belonged. Huwag din tayo magpuwera. Baka sa sarili niyong pamilya may mga puwera. Sarili pang anak kumisan. Puwera. Dahil sobra kayo may favoritism. Dapat kung ginawa ng Diyos na isa kayong unit, pamilya kayo, isa kayong kumpanya, isa kayong society, walang puwera. Ayaw ng Diyos na may puwera. Siya man ang may sabi, it is not good for man to be alone. Ayawan natin na may puwera pag may nagpupuwera. It is not good that anybody should be isolated. Ayaw ng Diyos ng ganon. Iligtas ang mga kapwa at ang sarili sa pagkakapwera. Tulad nitong lalaking ito, puwera siya dahil siyang lumayas, so iniligtas niya ang kanyang sarili sa pagkakapwera, siyang bumalik. Gumawa ka ng paraan para maging katanggap-tanggap ang iyong pagbabalik. Para maibsan ang mga hindi kailangang mga hirap at dusa ng pagkakalayo-layo ng mga taong niloloob ng Diyos. Sa Ama, anong dapat namin gawin ngayon para tumalab yan sa amin? At sabi ni Pedro, pagsisihan ninyo ang inyong mga kasalanan. Ito kaya yung usual kasalanan? Kasi kung ang pinag-uusapang kasalanan dito na dapat pagsisihan, yung dati ng mga kasalanan sa listahan ng Israel, yun ang dati ng mga kasalanan sa listahan ng law,
bakit pa dumating si Jesus para sila pagsisihin sa mga kasalanang alam na naman nila sa kanilang relihiyon at katuruan na kasalanan? So there's nothing new. What would necessitate the coming of Jesus and the death of Jesus para magturo ng pagsisisi kung yung kasalanang tinutukoy ay yun din lang naman pala katulad ng mga kasalanang dati na nilang alam, so walang bago? What if ang kasalanang tinutukoy na ito na dapat pagsisihan hindi yung mga usual kasalanan na huwag magbisyo, huwag mangalunya, bagamat yun ay alam na nilang dapat pagsisihan, so hindi na dapat ulitin pa? Paano ko ang dapat pagsisihan na mensahe pala ay yung pananalig sa kautusan, sa sariling gawa, sa halip na sa kabutihan ng Diyos? This is a very big issue. Ano talaga ang kasalanan tinutukoy na dapat pagsisihan? Pag sinabi ni John the Baptist, repent of your sins, yun ba yung usual sins? Ba't pa siya dumating? Alam na ng mga tao yun. O ang tinutukoy ba ay kasalanan niya na umaasa kayo sa inyong sariling gawa? Kasalanan na sobra kayong sumandal sa law, naniwala sa law na yan na magdadala sa inyo sa Diyos, kaya hindi kayo makarating-rating sa Diyos dahil dyan sa paniniwala nyo sa law. Yan ang naging hadlang imbes maging tulay. It's a big issue because it defines, and for us today, it redefines what salvation means. At sa pagpapatuloy ni Pedro, anong dapat gawin? Magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo. As if to underline the clear paradigm shift. Sanay na sanay nila sa mga ritual ng paglilinis. Naguhugas nga sila ng mga ulo nila, mga paa nila bago sila manalangin. Sanay na sanay nila sa ritual ng tubig. Bakit in-emphasize si Pedro, magbautismo kayo sa pangalan ni Jesus? In other words, Peter understood, and now Peter is teaching about the arrival of the new order. You no longer get baptized and washed into the rites of the temple, into the cleanliness rules of ritualistic religion in the temple, kundi iba na. Magpapabautismo na kayo sa ibang pangalan, sa ibang sistema, sa ibang pamamaraan, at ito ay pangalan ni Jesucristo na kapapatay-patay nyo pa lamang. Yan ang ibig sabihin ni Pedro. Kasi kung hindi new order, hindi new way, new system, bakit pa dumating si Jesus? Kung yung old lang pala, di ulitin na lang nila. Total, alam na nila yun eh. Sa pagpapatuloy ni Pedro, magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin. Saan? Sa pananalig sa kautusan kaya yon? At tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. So you see, the law and the Holy Spirit is always compared. So biglang ipinasok ang Espiritu Santo, ibig sabihin talagang new order ang pinag-uusapan dito. Tanggapin niyo ang power of the Holy Spirit, which is the power of love, which is the power of forgiveness and cleansing apart from the law. At sabi ni Pedro, sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak, at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoong Diyos. So the emphasis here is the Spirit of God instead of the carved law on cold stone. Marami pang inilahad si Pedro upang patunayan ang kanyang sinabi at nanawagan siya sa kanila, iligtas nyo ang inyong mga sarili mula sa parusang sasapitin ng masamang lahing ito. Very race and culture specific yung parusa na tinutukoy ni Pedro. Hindi parusa sa buong mundo, hindi parusa sa lahat ng tao. Sabi niya, parusa sa masamang lahing ito. Tinutukoy niya, the people of the book, the people of the law, the people of Israel. Coming from Peter, nakabababalang ng Espiritu Santo sa kanila sa Day of Pentecost, which was exactly that same day. Sabi niya, masamang lahi ito. Magsisi na kayo. So anong dapat pagsisihan? Yung pagtingin ninyo sa pag-asa ninyo sa inyong mga sariling gawa, sa inyong mga ritual, sa inyong mga sacrifices, na yan ang maglilinis sa inyo at magdadala sa inyo sa Diyos. Ipinakikilala ko sa inyo ang tunay at bagong kaayusan. Ito ay sa pamagitan ng Espiritu Santo na ipadadala ng Panginoong Jesus na padala ng Ama sa Langit. In other words, malaking pagbabago ang dapat maganap. Peter crushes the immune system of law-based religiosity and completes the contagion by gracious, love-based faith. So
So pinapalitan yung talab, yung kapangyarihan ng law, na wala namang ginawa kundi mag-condemn at magpag-guilty, at wala naman talagang papasa dyan. Pinapalitan ng love of God brought by Jesus. In Him, the fullness of the deity lived in bodily form. At naintindihan ng mga priest na pinapalitan yon, kaya pinatay nila si Jesus. Because they felt threatened. Kung itutuloy lang yung dating sistema, edi dapat tuwan-tuwa sila kay Jesus. Natanto nila na ibang-iba itong dumarating na ideya na ito from God through the Son of God. Kaya pinatay nila. Acts 2:41. Kaya't ang mga naniwala sa ipinangaral niya ay nagpabautismo. At nadagdagan ang mga alagad ng may 3,000 katao ng araw na yun. 3,000 in one day. In just one day, the Jesus love virus infected thousands. Eh dapat yung virus na yun ang kumakalat ngayon, hindi yung iba. But because the people were doing what they should be doing, the believers were doing what they should, the Jesus virus spread. 3,000 in just one day. Naligalig ang buong templo, naalog ang buong Israel, sapagkat nanganganib ang daan o 1,000 taon nilang mga tradisyon at institusyon na mababago. Acts 2:42-47. Inilaan nila ng mga bagong nanalig ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol. So, to say the obvious, hindi sa turo ng mga Pharisees, ng priests and teachers of the law. So really, may magaganap na pagbabago kasi ang mga tao doon na sa mga apostles ni Jesus nakikinig, hindi na sa mga teachers ng templo. Kasi may iba silang katuruan. And this is the new order, the love of God, not the law that condemns everybody. It's really a departure. Magsama-sama bilang magkakapatid, yun ang kanilang ginawa. Magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. Sama-sama na sila ngayon kumakain ng tinapay. Sa old order, yung priests lang ang kumakain ng tinapay doon sa ritual. At pagkatapos ngayon, sama-sama silang manalangin, hindi na controlled ng temple that they have to go to the temple to pray in an organized, orchestrated, priest-controlled prayer life. Really a departure. Dahil sa maraming himala at kababalaghang ginawa sa pamamagitan ng mga apostol sa Jerusalem, naghari sa lahat ang takot. May takot sila kasi this is new. What is this? Kasama pa mga himala, kaya ramdam nila na may nagaganap na pagbabago. Nagsama-sama ang lahat ng mga sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian na itinuring na para sa lahat. Ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at ang mga napagbilhan na ipinamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. Araw-araw, sila'y nagkakatipon-tipon sa templo, tulad ng ating bulwagan, at nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan, tulad ng ating mga sambahay, na masaya at may malinis na kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan sila ng lahat ng tao. So they brought worship to the neighborhood, away from the big temple, although they met there, but they brought it down to small neighborhood home churches where they could minister very directly to the people in the neighborhood. So those infected incubated this Jesus virus and added love, fellowship, and belongingness to its potency. Sino ang makatatanggi sa ganitong pagkilos ng Espiritu? Na mga mananampalataya ay nagmamahalan, magaganda ang samahan, close to each other, they share in each other's burdens and joys. Who can resist love? Acts 2:47. At bawat araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga naliligtas. Anong kahulugan kaya nito? Inililigtas sa kautusan at sa pag-uusig nito. Kasi pag pinag-uusapan natin yung kaligtasan, laging kaligtasan sa impyerno, kaligtasan sa pangangalon niya, kaligtasan sa bisyo. Kaya dahil sa expectation na yan, nagtataka yung iba, "Uy, ba't born again ka na? Meron ka pang bisyo. Uy, bakit nagba-Bible study ka na? May pride ka pa. Uy, bakit nagba-Bible study ka na? Meron ka pa rin mga imperfections." Kasi akala nila, yung pagtanggap kay Jesus ay kaligtasan mula sa kasalanan na hindi ka na magkakasala pa. Lahat tuloy nabibigo at nagtataka. Kasi iba yung expectation.
Paano kung ang kaligtasan ay kaligtasan hindi sa mga pang-araw-araw mong tunay na kahinaan na dadalhin mo na siguro hanggang hukay, although nag-i-improve tayo, pero wala naman talaga nakakarating ng perfection. So pag ang inasahan mong kaligtasan ay magiging perfect ka, hindi ka tatabla ng kasalanan, hindi ka na matutokso, mabibigo ka, which is the experience of so many people. Paano kung ang kaligtasan ay kaligtasan sa pag-uusig ng batas, kaligtasan sa parusa ng law, at kaligtasan sa guilt dahil hindi mo naman talaga pasunod-sunod lagi perfectly every day. At pag naligtas ka sa ganun, meron kang heaven on earth kasi restful, peaceful ka. Sabing ganon, dumami ang naliligtas. The Lord caused the virus to spread exponentially. Ang bilis ng pagkalat, nagulo ang buong Jerusalem na ayaw ng pagbabago. Ayaw ng mga conservative kay Jesus kasi mababago ang system. Ang mga makapangyarihan ay mawawala ng kapangyarihan, ang mga nakasanayan na ay ibahin. So conservatives don't like Jesus. They had to eliminate him. Kasi para maibigin si Jesus, dapat progressive ka, that you will be open to change, that you will understand change, and you will embrace change. Kaya kay Jesus, lahat new. A new commandment, a new covenant, a new order. Puro new. New heaven, new earth, new Jerusalem. Eh kung conservative ka, di ayaw mo ng new. Gusto mo laging old lang. So nakasara yung isip, sarado, de kandado. At hindi tayo matututo pag ganon. Acts 5:27 to 29. Dahil turo sila ng turo, ang dami nako-convert, nagalit ang temple, inaaresto sila. Iniharap nila sa kapulungan ng mga apostol at ang mga ito'y tinanong ng pinakapunong hari. Hindi ba't mahigpit namin kayong pinagbabawalang mangaral sa pangalan ng taong yan? Sinabi niya. So the temple was attempting contamination control. Ngunit tingnan ninyo ang inyong ginawa. Laganap na sa Jerusalem ang inyong itinuturo. Sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, sa Diyos kami dapat sumunod at hindi sa tao. Can you imagine? A probinsyano fisherman like Peter talking to the high priest. Eh pagkausap nila yung high priest, kulang na lang dumapa sila at humalig sa lupa. Sabi niya, sa Diyos kami susunod, hindi sa tao. At tao lang po kayo. So hindi sila papapigil. The infectors would not stop and could not be stopped by the temple, the most powerful institution in the whole nation of Israel. Matthew 28:18 to 20. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa. In other words, Jesus is saying, ang sasabihin ko sa inyo, dapat niyong pakinggan, nasa akin na ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa, ibinigay ng Ama. Kaya't kayo'y humayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. So Jesus was talking about a global event, infection pa more. At sinasabi ni Jesus, alagad ko. Hindi alagad ni Moses. Hindi alagad ng Pharisees. Hindi alagad ng law. Alagad ko. So this is a change. At sabi ni Jesus, bautismohan nyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. This is a clear identification away from the temple. Away from the priests, away from Judaism. Dahil biglang pumasok ang Espiritu Santong hindi naman itinuturo ng temple. At biglang nandun si Jesus, ang anak ng Diyos, na hindi rin kasama sa itinuturo ng temple. Talagang iwinawalay, hinihiwalay, nililinaw na iba ito, hindi ito the same. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko, hindi ni Moses, sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo, hindi sila kundi ako, hanggang sa katapusan ng panahon. Anong panahon? Panahon kaya ng temple. Kasi ano bang tinatapos ni Jesus dito? Hindi ba yung temple? Hindi ba yung law? Hindi ba yung saklot ng law sa mga tao? Kaya lang itong katapusan ng panahon was not correctly translated in some versions. It's a katapusan ng mundo. Ginawang end of the world, imbes end of the age.
or end of time. But even the translation that used end of the world has corrected it now in its latest version at tinatawag na rin nilang end of the age. End of time. Jesus gives the marching orders, and the order is, infect the whole world. Save the world from legalism. Save the world from condemnation by not expecting them to be perfect, but by making them perfect, because the effect of the law is removed by the power of God's love. Dapat yan ang pinakamalino na doktrina eh. Hindi ano ba dapat ang form ng baptism, ano ba kakainin sa Lord's Supper, mahaba ba o maiksi ang buhok. Nalilibang tayo sa maliliit na bagay. Nalilimutan yung main teaching talaga ni Jesus. Pinalitan niya talaga kung ano ang kahulugan ng maging makadiyos. And this is not to be clinically, physically perfect in our deeds, but to be made perfect by our faith in the love of God, whose love makes us perfect through the sacrifice of Jesus. What would this Jesus virus infect and end? Dumating talaga si Jesus to give something its end. Is it the end of the planet, as usually thought and feared by many? Matthew 24, lumabas si Jesus sa templo. Paalis na siya, naglumapit ang mga alagad at itinuro sa kanya mga gusali ng templo. Sinabi niya ni Jesus sa kanila ng mga alagad, nakikita ba ninyo ang mga gusaling yan ng templo? Tandaan ninyo, darating ang araw na wala niyang matitirang bato sa ibabaw ng isa pang bato. Lahat ay guguho. Nakita niyo ang kalooban ng Panginoon? Iguguho ang templong iyan. Makikita niyo yon. Is this the end of the world? Yes, the end of the temple world, not the end of the planet. The end of a world system governed by the temple, whose main feature is the sacrifice of animals and blood of animals for the forgiveness of sins. Kaya ang linaw-linaw na sinabi sa Hebrews, no, the blood of bulls and cows and animals can never cleanse you from your sin. Habang si Jesus ay nakaupo sa bundok ng mga olibo, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, kailan po mangyayari ang mga sinabi niyo? Ano pong magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? Tell us, they said, when will this happen? And what will be the sign of your coming and the end of the age? Nakita niyo yung Tagalog version, katapusan ng mundo. Yung more correct English version, end of the age. Not end of the planet. Kasi sa Matthew 28:30, yung Greek niyan, which I will show you on the screen, at huwag utang na loob, huwag niyong ipabasa sa akin. Literally, ang ibig sabihin niyan, teaching them to keep in view, to take note, to obey, in most translations, all that I have commanded you. So it is the command of Jesus that really mattered. At sabi niya, and behold, I am with you to be all the days until the end of the age. Yun yung English transliteration, yung word for word of the Greek, which is also again on the screen for your appreciation, lalo sa mga scholar dyan. So, of the end of the age, yung Greek niyan, end of the age, not end of the world. Wrongly translated into English as end of the world, which bred to a worldwide and global fear and panic of the end of the planet, which is not a correct reading of the Greek original. At makikita dito yung end, as it is rendered in Greek, the point of time marking the close of an age. It's an end, a completion, a conclusion, and it's an end of an era, a time and an age. In other words, yung tinutukoy na end of the world, ang totoo nun, end of time. End of a certain time. End of a certain period in time. End of a certain era. End of a certain age. And obviously, as you read the context of what Jesus has been saying, this is the end of the temple world. The end of the temple system. The end of a faith based on sacrifices of animals. Presided over by priests, controlled by priests. So yun yung background ng end of the world na yan, na lagi nilang takot ng mga tao,
Ang Hollywood movies na nagawa na tungkol sa end of the world, meaning end of the planet, ang dami-dami. Babasahin lang nila yung Greek, dapat naintindihan na nila yan, na hindi naman yun ang end. Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo maligaw ni numan. Maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo. Yun daw ang signs of the end of the temple world. At marami silang may liligaw. Makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit huwag kayong mabahala dahil talagang mangyayari ang mga yun. Tapos ngayon, yung mga tao tumigera, ito na po ba? Nakakatakot po. Sabi na nga ni Jesus, huwag kang mabahala. Ano ka ba? Magbasa ka mabuti. Bagamat hindi pa yan ang katapusan ng mundo, maglalaban-laban ang mga bansa at gayon din ang mga kaharian. Magkakaroon ng taggutom at lilindol sa maraming lugar. Ang lahat ng mga ito ay pasimula pa lamang ng mga paghihirap at tulad ng isang babaeng nanganganak. Pagkatapos ay kapupuotan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. Isasakdal kayo upang pahirapan at patayin. At dahil dito ay marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Mapopoot sila at magtataksil sa isa't isa. Marami ang mga magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. Lalaganap ang kasamaan, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Saan? Sa dilubyong yon. Tapat saan? Tapat sa teaching ni Jesus, which is love. The God of love is in Jesus. Pero pag bumalik ka, nag-backside ka sa katapatan, sa kautusan, sa templo, sa animal sacrifices, hindi ka maliligtas. Meaning, hindi ka maliligtas sa guilt. Hindi ka maliligtas sa parusa kasi ipinapalagay mo uli ang sarili mo sa ilalim ng batas na yon na nagpaparusa sa iyo. Ipangangaral sa buong sanlibutan ang magandang balitang ito. Ano magandang balita? Na hindi na law, love na. Hindi mo na kailangan mamatay para ka maligtas kasi idinedeclare ka na ng Diyos na sinless and holy out of His love. And because Jesus cleansed all of the sins that people were afraid of. So, magandang balita yun. Ang magandang balita, hindi ka na i-condemn, manalig ka sa Diyos through Jesus. Mag-a-apply sa iyo ang bagong sistema, hindi ang sistema ng law, hindi ang sistema ng temple, but the system of God's unconditional love and acceptance. Ipangangaral sa buong sanlibutan ang magandang balitang ito tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patotoo sa lahat ng mga bansa. Naipangaral na ba? Pag inanalyze natin yung Pentecost, and according to Jewish standards, the whole world was assembled in Jerusalem at that time because all the Jews living in known countries were gathered in Jerusalem for the festival. Doon dumating ang Holy Spirit, doon bumaba sila Pedro at nangaral, yung pinag-uusapan natin kaninang pangaral, na libu-libong mga tao ang tumanggap. Yes, nakarating na sa buong mundo ang mensaheng yon. Hindi ibig sabihin yung magiging mga misyon na sasakay sa mga barko, kung ano-ano pa, because all the nations were assembled in Jerusalem at that time, considering how Israel and Israeli culture defined the world and the nations. At saka darating ang wakas. In other words, if you like to read it that way, and it's one option of reading. If you don't want to read it that way, don't. But the point is, anong wakas? Wakas ng templo. Pag na-i-declare na ito, na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ni Jesus. Ang kaligtasan ay hindi sa pagsunod sa batas, kundi now you are exempted dahil wala ng batas. You are made clean, not because of your obedience, but because of God's love and declaration of your innocence in spite of your real guilt. But because of your faith in Jesus, you are made clean. That's why Jesus is Savior. Sabi ko nun, pag na-declare na ito, magwawakas na ang mundo ng temple. Patuloy ni Jesus. Kapag nakita ninyong nagaganap na sa dakong banal ang kasuklam-suklam na kalapastangan ng tinutukoy ni Propeta Daniel, at may parenthesis pa, unawain nito nagbabasa, kasi maraming nangyari sa panahon nila nung first generation Christians that were considered abominations sa temple. Maraming nangyari doon naganap na hindi katanggap-tanggap by their own standards and culture. Sabi pag ni Jesus, pag nakita nyo yan, ang mga nasa Judea ay dapat tumakas papunta sa kabundukan. Ang nasa bubungan ay huwag nang mag-aksaya ng panahon na kumuha pa ng kahit ano sa loob ng bahay. At ang nasa bukid ay huwag nang umuwi upang kumuha ng balabal. Sa mga araw na yon,
Kawawa ang mga nagdadalang tao at mga nagpapasuso. Ipanalangin ninyo na ang inyong pagtakas ay huwag mapataon sa taglamig o sa araw ng pamamahinga, kasi baka hindi kayo tumakbo. Sapagkat sa mga araw na yon, ang mga tao ay magdaranas sa matinding kapighatiang hindi pa nararanasan mula ng likhay ng sanlibutan hanggang sa ngayon, at hindi na mararanasan pa kahit kailan. The destruction of Jerusalem happened in AD 72. The dispersal of the Jewish people from Palestine happened at that time because of the Jewish revolt. Nag-revolt ang mga Hudyo laban sa Roma. Nagpadala ang Roma ng kutakot-takot ng mga sundalo, mga kawal. Giniba ang buong Israel, lalo ang Jerusalem, at higit sa lahat ang templo. Natupad ang sinasabi ni Jesus, walang batong matitira sa ibabaw ng anumang nandyan ngayon. Yung mga nagpupunta sa Israel, bagamat it's still a very interesting archaeological place, akala nila naglalakad sila sa mga kalyang nilakaran ni Jesus, pumupunta doon sa building na pinaggawaan ng Lord's Supper. Ek-ek lang ng tourism yon. Walang natirang bato doon, sabi ni Jesus. At nangyari talaga yun. Giniba yun, todo. Outside of the Colosseum in Rome, I wonder if many of you have been there, meron doong Ark of Constantine. And another ark of another emperor. At nakauka doon yung pagsira ng Jerusalem, yung pagkuha ng malaking menora sa temple at dinala sa Rome. Nandun hanggang ngayon, makikita nyo. This event is commemorated. At kung iisipin at pag-aaralan talaga ang sinabi ni Jesus, lahat ng sinasabi niyang ito ng mga babala naganap from His time up to AD 72. Kutakot-takot na mga lindol ang naganap. Kaya pagka pumupunta kayo ngayon sa Europe at saka sa Middle East, o kaya sa Mediterranean, puro guho yung mga lumang building, di ba? Nangyari talaga yung mga lindol. Nangyari talaga pag pinasa nyo sa history ang mga babala, mga guto, mga hirap, mga giyera. Sabi ni Jesus, magaganap ang lahat ng ito. Pag nakita nyo ang mga ito, matatapos na ang mundo. Matatapos na ang panahon. Yung panahon ng templo, yung mundo ng templo. At sa patuloy ni Jesus, at kung hindi pinaikli ng Diyos sa mga araw na yon, walang taong maliligtas. Ngunit alang-alang sa mga hinirang, pinaikli ng Diyos ang mga araw na yon. Kung may magsasabi sa inyo, narito ang Kristo o naroon siya, huwag kayong maniwala. Sapagkat may lilitaw na mga huwad na Kristo at mga huwad na propeta. Magpapakita sila ng mga mangamanghang himala at mga kababalaghan upang iligaw, kung maaari, maging ang mga hinirang ng Diyos. Tandaan ninyo, ipinagpauna ko nang sabihin ito sa inyo. Kaya't kung sabihin nila sa inyo, naroon siya sa ilang, huwag kayong pumunta ron. Kung sabihin naman niyang, naroon siya sa silid, huwag kayong maniwala. Sapagkat darating ang anak ng tao na parang kidlat na gumuhit mula sa silangan hanggang kanluran, which poetically happened at Pentecost. Sabi kasi ni Jesus, hindi ako magtatagal na wala, hindi kayo mag-iisa, ipapadala ko ang Espiritu Santo. So yung pag-aabang kay Jesus, nung dumating si Espiritu Santo, dapat ka na rin maisip na ito na rin yun, kasi pangako niyang itong ipapadala niya eh. And besides, the Spirit, the Father, the Son, one yan. At nakita nila na dumadagungdong na tunog mula sa langit ang naglanding sa bubong ng bahay na kinalalagyan ng mga disciples at the day of Pentecost. Kaya sabi niya, parang kidlat na gumuguhit mula sa silangan hanggang sa kanluran. In other words, it's going to be very visible and audible. Kasi ang kidlat talaga naririnig, nauuna lang makita. Pero mamaya kukulog. Pagkatapos, sabi ni Jesus, lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao at mananangis ang lahat ng mga bansa sa daigdig. Makikita nila ang anak ng tao na nasa alapaap na dumadating na may dakilang kapangyarihan at kadakilaan. Sa hudyat ng malakas na tunog ng trompeta. And remember, the arrival of the Holy Spirit at Pentecost was accompanied by sound. Susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na sulok ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang mula sa lahat ng dako. Exactly what happened at Pentecost. Yung mga libu-libong na convert, sila yung mga hinirang mula sa iba't ibang bahagi ng mundo na natipon sa Jerusalem nung araw na yon dahil may piyesta.
Kapag nakita ninyo ang lahat ng ito, malalaman ninyong malapit na siyang dumating, halos narito na. Tandaan ninyo, ito mga kapatid, ang tandaan nyo rin. Sabi ni Jesus, magaganap ang lahat ng mga ito bago maubos ang saling lahing ito. Malinaw ba? Sabi niya, lahat ng pagdurusa, lahat ng hirap, lahat ng mga gera, lahat ng mga lindol, lahat ng darating ng mga tulog na yan, mga kidlat-kidlat, ang pagbabalik ko, lahat ng yan magaganap bago kayo mamatay, mga original hearers ko. So, it happened during the time of the generation of his original believers and hearers. Unless may mga buhay pa hanggang ngayon, nakausap niya nun. Sabi niya, magaganap ito bago maubos ang saling lahing ito. But hindi ito pinapansin ng marami. Takot na takot sila sa Revelation. Eh kung naganap na lahat ang sinasabi sa Revelation, kasabay nito. Because na-expound into details yung mga ito. Alam nga naman, yung sumulat ng Revelation, susulat sa panahon na yon, para sa isang event na hindi pa pala magaganap in the next 2,000 years. Why warn them for something that will not happen in their time? So dapat i-review natin yung buong panahon natin sa end time, sa end of the world, the end of the planet, second coming, all of that. Basahin nyo lang yung text. Ubod ng linaw. The age of the temple and its priests, the age of sacrificial religion, not the age of the planet, would be ended by the Jesus virus during the lifetime of his original hearers, the original hearers' generation. Sabi niya, some of you who are standing here today will never taste death until you see all of this happen. If you want to read it in English. Why give revelation to a generation that will not be there to see it? So sabi ni Jesus, magaganap ito agad, hindi sa matagal na panahon. The most important graphic and emotional prophetic act of Jesus was at the temple. We give so much value to the crucifixion, and indeed it is very valuable, pero hindi nabibigyan ng tamang diin at halaga at pansin ang ginawa ni Jesus sa templo. Imagine this. Abang ng abang ang mga tao sa kanilang tagapagligtas. Ang akala na iba, tagapagligtas mula sa political might of Rome and other powers, tagapagligtas mula sa sarili nilang elite or political system. Dumating si Jesus. Imbes na kasakay sa malaking puting kabayo, which is what the tradition should expect, nakasakay sa maliit na buriko. Donkey. Iba, di ba? Ganun pa man, sinalubong siya ng mga dahon, mga damit, mga tela, inilatag sa daan, tulad ng pagsalubong sa isang hari. Lahat, hindi humihinga, hindi tumitinag, hindi kumukurap. This is the most important prophetic act of Jesus. He was received as king. What would he do as king? John 2:13-22. Pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagtitinda ng mga baka, tupa at kalapati, at ang mga namamalit ng salapi. Puro ito tungkol sa sacrifices business. Negosyo ng templo. Kumuha siya ng lubid at ginawa niya itong panghagupit. At ipinagtabuyan niyang palabas ang mga nagtitinda, pati na ang mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit ng pera at pinagtataob ang kanilang mga mesa. Ito ang ginawa ng hari na dumating. Naghari siya, pinairal niya ang kanyang kagustuhan. Pinagsabihan niya mga nagtitinda ng kalapati, alisin ninyo rito ang mga yan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. In other words, tigilan nyo ang kalakal ng kaligtasan. Tigilan nyo ang mga kabalbalang yan. Hindi yan gusto ng ama. Itinuturo yan ng mga pari ninyo kasi gusto nila kumikita sila, pero hindi yan ang kalooban ng Diyos. Dumating si Jesus as hari. Ito ang singular act niya na ginawa as hari. Pinaghagupit niya yung mga tao, pinagtabuyan niya. Meron ba siyang karapatan? Yes, he is the king of the world. And yes, the nation was profaning the word of God and the will of the Father in heaven. Yes, that was righteous indignation. At dito lang siya nakita na galit ng ganito. Anong pinagalitan? Yung temple.
Yung sacrifices, ipinagtabuyan, ipinaghagisan ng mga pera. This is rage. Kasi sobrang nadudungisan ang tunay na kalooban ng Ama. Dahil dito itinanong siya ng mga pinuno ng mga Hudyo, anong himala ang maipapakita mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito? Meaning, pigilan, wakasan ng temple sacrifice. Sumagot si Jesus, gibain ninyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw ay muli kong itatayo. Puro paggiba ng templo ang iniisip ni Jesus, di ba? Sinasabi niya, walang batong matitira sa ibabaw ng kapwa bato. Tapos ngayon maraming nahuhumaling ng mga Kristiyanong buuin muli ang templo sa Jerusalem. Kaninong kalooban ang kinakalaban nyo? Sino ang paglilingkuran nyo? Yung mga pari doon, yung law uli? At pag nabuo yung templo uli, anong gagawin natin? Mag-aalay na lang tayo ng mga baka? Inialay na nga ni Jesus. By one single sacrifice, He has perfected for all time the sacrifice for all sins. Why build the temple again? Nahuhumaling tayo, inuuto tayo ng marami para sumali sa kanyang mga project. Samantalang paulit-ulit na tema ni Jesus, gibain ang templo, gibain ang templo, itatayo ko muli at siya yung templo. So pag nagtayo ka ngayon ng batong templo, kinakalaban mo si Jesus na siyang totoong templo. At pagkatapos, inilipat pa niya ang templo sa puso ng bawat mananampalataya na naging templo tayo ng Espiritong Banal. Hindi natin kailangan ng templong bato, part or full, buo o giba. Tayo ang templo ng Espiritu. Jesus democratized heaven. Jesus brought heaven down. Kaya ang sabi ng dasal, mapasa amin ang kaharian mo. Thy will be done on earth as it is in heaven. Hindi tayo dadalhin sa heaven, ibababa ang heaven. There will be a new heaven, a new Jerusalem. Ibig sabihin, not that old one. A Jerusalem in your heart. A temple in your heart. Dapat natin itong unawain para hindi tayo nahuhumaling sa kung ano ng mga pantasya ng mga nagtitinda ng relihiyon. So niya, gibain ninyo ito at itatayo ko. Jesus saves from condemnation and punishment by the law, from guilt and fear and worry and anxiety caused by the law. Jesus saves by God's declaration of unconditional love and acceptance apart from the law. Doon tayo iniligtas. Jesus gives peace and rest this way. Not by expecting you to be 100% perfect dahil tinanggap mo na siya. Kasi ang expectation ng iba, lalo lang tayo nahihirapan, nagkukunwari, nagpapanggap, and we judge one another. Kaninang umagang-umaga lang, may nabasa ko sa Facebook na nagtatanong ng isang very valid question ng isang asawa. Pero ang tanong niya, nasa po kaya ang Holy Spirit sa husband ko? Sabi ko, huwag mo nang idawit ang Holy Spirit sa usapan natin. Ayusin nyo mag-asawa yan kung anong gusto mo, anong gusto niya. Kasi gusto niyang i-blackmail yung asawa niya. Diba? Born again ka na? Diba? May Holy Spirit ka na? Bakit ginagawa mo pa rin yan? Yan ang pang-blackmail ng mga iba. Diba? Nagba-Bible study ka? Bakit ganyan ka? Ang point, yes, pero hindi naman yung pagba-Bible study ko ang naglilita sa akin eh. Nag-i-improve ako, bumubuti ako dahil ka Bible study, pero sa lahat ng kulang pa sa akin, pinuno na yun ni Jesus. Isinave ako hindi mula sa aking nature, kasi yung nature ko, bit-bit ko pa hanggang kamatayan. Isinave ako mula sa kaparusahan na ibinibigay ng law ni Moses dahil sa aking sinful nature. Linawin niyo ko sa kayo ligtas. Ligtas ka sa condemnation. Hindi ibig sabihin, ligtas ka na magkamali. Nagkakamali pa rin tayo lahat. Kaya nga sabi, we sin. We have an advocate before the Father. Hindi yan license para mag-sin. Pero sa kabila ng pagsisikap at nagkulang ka, huwag kang magmukmok, huwag kang malungkot. Kasi may Savior ka. Kaya nga may Savior eh. Not to be abused, but to be enjoyed. Especially when you are at the end of what you could do, humanly speaking. Doon tayo iniligtas. Sa panguusig. Hindi ka iniligtas sa iyong inborn nature. Dahil, liba na lang magpanggap ka, talaga namang dala mo pa eh. So kung pagdudahan ang iyong kaligtasan dahil dala-dala mo pa yan, pagdudahan mo kung anong pagkakaunawa mo kung saan ka niligtas. Iniligtas ka sa condemnation. Kaya galit na galit si Jesus sa mga mapanghusga, sa mga mapagkunwari. This is the Jesus virus that swept Jerusalem, Judea, Samaria, and the ends of the earth in the first century. And this is the same virus that we should have and share with the world today. The Jesus virus
At ang mahalaga, magmahalan, magpatawaran, accept one another unconditionally, just how the Father accepts us. Napakahalaga, mga kapatid. The most important act of Jesus was done at that temple. Secondary yung namatay siya sa cross. Kasi kasunod yun eh. Binayaran niya yung mga dapat bayaran. Pero tinigil niya yung sacrifice kasi siya na ang magsasacrifice. Pero hindi yun ina-emphasize because the church system like to keep us tied to the law. Because when we are tied to the law, kahit available lang nga yung grace, madali tayong kontrolin, takutin. Dapat malaya tayo sa ganyang mga bagay. Ano ang role niyo dapat para ang virus na yan maipakalat, maparating sa ating mga kapitbahay, mga mahal sa buhay? I like you to think of that. Bow before the Lord. Think of that in silence.